Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating pagnilay-nilayang salita ng Panginoon ay hango mula sa Luke chapter 12, verse 48. At ang ating babasahin ay sa pangalawang bahagi po. For everyone who has been given much, much will be required. And to whom they entrusted much, of him they will ask all the more. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa talatang ating binasa, ito ay patungkol sa pagkakaloob ng Panginoon sa atin ng mga karunungan at ang responsibilidad na kaakibat noon, yung kanyang kaalaman, ang kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. As we grow in our faith, ika nga, and in understanding of the Word of God, ninanais ng Panginoon na ang mga bagay na ito ay mag-reflect sa ating pamumuhay. Lalo na po kung ang kabutihan ng Panginoon ay ating naranasan at ang kanyang mga kautusan ay ipinagkaloob sa atin, mahalaga po na ito po ay ating ipamuhay. Mahalaga po yun. Lalo tigit sa atin ng mga manonood na alam ko ang ibang manonood natin po ay mga guro, mga nagtuturo ng masahe. Ang iba naman probably ay mga spa owners. No? Kayo ay mayroong katungkulan sa inyong mga spa. Mahalaga po na hindi lang po natin sila turuan paano sila maging mahusay ng mga massage therapists. Hindi lang natin sila tuturuan paano sila maging professional massage therapists at that. At lalo tigit, yung mga nagnanais na maging licensed massage therapist, hindi lang po natin po sila sinasamahan at tinutulungan upang sila magtagumpay sa kanilang naisin na maging ganap na licensed massage therapists. Ang mahalaga po ay ang lahat ng karunungang ito, sasamahan po natin ng pag-i-inspire sa kanila, samahan po natin na sila ay magkaroon po ng ayos na guidance sa kanilang buhay, sa kanilang lakarin bilang mga massage therapists. Mahalaga po yun. Dito po sa ating bayan, sa Jensen po ay makamakailan lamang nung ako ay nag-iikot at karoon po ako ng pagkakataon na magpamasahe po sa mga iba't ibang mga spa po rito. Medyo kinakabahan po ako. Napansin ko po na tila lumilihis na po yung ibang mga manggagawa, yung ibang nagmamasahe doon sa dapat nilang gawin bilang pagmamasahe. Ang ibig sabihin po noon ay talaga pong papaisip ka. Bakit po? Sapagkat napakanipis po ng difference po no doon sa legit na pagmamasahe at yung pagmamasahe na napupunta sa kung saan-saan. Kaya nga po napakadami po, napakabigat po ng ating tungkulin upang ilayo po yung ating mga kasamahang mga massage therapist sa ganung klaseng gawain. Sisira hindi lamang po sa pangalan ng ating industriya ng pagmamasahe, kundi ganun din po sa kanila pong personal na pamumuhay. Ang iba po ay marahil natutuksong gumawa ng mga bagay na hindi kasiya-siya sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga po muli paalala po yan sa atin. Mahal sabihin ng iba, ginagawa naman ng iba yan, karaniwan naman nilang ginagawa yung mga ganyang mga bagay. Pero kapatid, mahalaga po na tayo tumayo sa ating paninindigan. Sapagkat kung hindi po tayo tatayo, sino na po ang tatayo para sa ating Panginoon? Sino na po ang mag-guide sa kanila at upang sila ay mailayo sa mga gawain na hindi kaya-aya sa harapan ng ating banal na Panginoon? Kaya nga po, ito po ay mahalagang paalaala po sa ating lahat na tunay nga po, una sa lahat, tulad nung nabanggit natin kanina, kung anuman ang kapahayagan ng ating Panginoon sa atin, no, anuman ang kanyang ipinagkaloob na karunungan at kahusayan, maging faithful po tayo po doon at palaguin po natin po ito at hayaan po natin na ating buhay ay maakit ng iba na gumaya din po sa ating tahakin upang sa gayon ay hindi po mapariwara ang kanilang mga buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kaloob sa amin ng karunungan at kagalingan, O God. Lord, tulungan niyo po kami na maging faithful po kami na mga steward ng lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, ano po ang iyong naging kapahiyagan, ang iyo po mga alituntunin, Panginoon o Diyos, na magsisilbi po, Panginoon, na maging daan upang ang iba naming kasamahan sa industriya ng pagmamasay, amang banal, ay maging tapat din po sa inyo, O God. Panginoon, tulungan niyo din po kami
Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na tila naging complacent na po kami at tila po nagkikibit-balikat na lamang po kami sa mga nakikita namin na hindi maganda, hindi maayos po sa aming pong larangan, sa aming pong industriyang ito, Panginoon. Lord, that may our life glorify your name, O God. Guide us, O Lord, that we may be able to teach and share our faith as well, O God. Lord, sa lahat ng pagkakataon, maibahagi po namin ang iyo po mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo na naglaan ng kanyang buhay upang kami po ay magkaroon po ng pagkakataon na maligtas sa tiyak na kapahamakan. Maraming maraming salamat, O God. Lord, for those among us, O Lord, na medyo tila nanghihina sa kanilang lakarin, sa kanilang buhay pananampalataya, Lord, we pray, Father God, na kayo po ang humipo ng kanilang mga puso. Ibalik niyo po amang banal, ang unang pag-ibig. Hayaan niyo po, Panginoon, na lumago ang kanilang buhay pananampalataya, O God, upang sa gayon ang kanilang buhay na ito, Panginoon, ay isang aakit sa iba, Lord God, na lumapit din po sa inyo, na magpasakop sa inyo, Panginoon, sapagkat sa inyo lamang po ang tiyak na may kapayapaan, sa iyo lamang po ang tiyak na may kaligtasan, O God. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na sa tutulong sa amin, Panginoon. Kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw po ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.